There's dirt on my hands. Hello YouTube, Boss Rino. Welcome to my channel. So ngayon, meron tayong i-reaction video. Ito ay kay Sir Crips. Subscribe nyo si Sir Crips dahil sobrang ganda ng kanyang mga video. Magaling siyang pumili ng mga nakakatakot na video. So pamagat ito ay Multo sa Pilipinas Got Talent. O sakto. Multo sa Pilipinas Got Talent at Multo nagpakita sa live stream. Puta, malupit to. Parang bago to ah. So ito, huwag natin patagalin. Subscribe nyo si Sir Crips. Tirahin natin to bago pa tirahin ng iba. Grabe naman ang intro to. Nakakatakot. Putang ina. Kala ko may kumakatok sa akin. Kala ko may kumakatok sa bubong namin. Natakot ako. Gago to si Sir Crips. Kung naka-earphone kayo, pakinggan nyo ah. Oo, akala ko may kumakatok eh. Natakot ako to. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa isang mag-asawa na kalilipat lang sa isang bagong apartment. Ayon sa kanilang kwento ay madalas di umano silang nakakarinig ng mga ingay. At kung minsan ay bigla na lang nalalaglag at gumagalaw ang mga gamit sa loob ng apartment. At ilang gabi pa nga ang lumipas ay nagumpisa na rin silang makarinig ng mga yabag at boses ng animoy isang bata. At isang gabi nga sa pag-uwi ng mag-asawa sa apartment ay nakuha na nila ang bidyong ito. Ito na. Oh my God. May... Acércate. Quiero verte pequeña. Ven para acá, ven. No se muevan las piernas. Ven en este momento, te lo estoy ordenando. Ven tú, yo no voy a ir contigo, pequeña. No voy a ir. Tú no eres ninguna pequeña. Tú no eres un demonio. Acércate en este momento. Demonyo daw, demonyo daw. No, no tiene. Te ordeno que vengas. Ven para acá tú, ven. Ven, acércate. Ayun, niyaya ka niya. Sabi niya, halika dito, halika dito. Huwag kang magtago dyan. Agárrame, ves a mí para la esquina. Ven, acércate. Puedes hacerlo. Ven para acá. Te lo estoy ordenando, pequeña. Ven. ¿Te están escuchando sus voces? Ano, parang ano, may umaangil. Quiere que hagamos sí o sí con ella, José. Vamos, ¿o qué será? ¿Será? Pues lo dejamos. No, porque... Mira, algo le salió por atrás. Algo Algo le salió por atrás. le está creciendo. Mira, se está haciendo Mira, los ojos le brillan bien feos. Se está transformando en otra cosa, José. Vamos a ver, ven por allá, ven por allá. Ang tapang naman itong babae na to. Uy, nagsara ng pinto. Esta cosa se lo trata. Trabajados, ¿sabes? Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, sí, yo me voy. Yo me voy. Makikita sa bidyong ito na tila kinakausap ng mag-asawa ang animo isang batang babae na inaaya sila na pumasok sa loob ng kwarto. At ayon sa ating sender ay wala di umanong anak ang dalawang ito. Kung kaya naman nagtataka sila kung sino ang batang ito at paano ito nakapasok sa loob ng kanilang apartment. Bukod pa dyan ay maririnig din ang mga nakapangingilabot na pag-angil at mapapansin pa sa bahaging ito ang isang imahe na animoy kamay ng isa pang tao na nagtatago sa loob ng kwarto. Oo nga, may isa pang... Ay, bata nga oh. Bago matapos ang bidyong ito ay makikitang tumakbo ang batang babae at sumara ang pintuan ng akmang pupuntahan na ito ng mag-asawa. Pero hindi na natin alam ang mga sumunod na nangyari dahil dito na naputol ang bidyo. Creepy pa rin, no? Kahit na sabihin natin, medyo questionable yung ano. Kasi hindi din sinabi kung scripted ba o hindi. Kasi syempre sinendan sa kanya yan eh. Pero nakaka-creepy pa rin, no? Kasi nung malayo, hindi masyado ako natakot. Pero nung kinilausap niya yung itsura ng bata, medyo kinalabutan ako eh. May isang lalaki ang naninirahan mag-isa sa isang apartment sa Portugal ang nagbahagi ng isang kakaibang video sa kanyang TikTok account. Nakuha di umano isang gabi nang magising siya at may mapansing kakaiba mula sa salamin ng kanyang kwarto.
At bagamat hindi pa naman siya sigurado kung ano ito, agad niyang kinuha ang kanyang kamera at sinubukan itong kuhanan. Oh, shit. Nasa salamin, tapos nawala. At ba ganyan kwarto mong gulo? Yun oh. Wala naman dito. Oh my God. Tangina, huwag ka sumilip. Nakakatakot yan, ay. Ba't kasi may salamin ka dyan? Oh, shit. Oh, bago. Ay, shit. Gago, kung edit to, ang galing nung pagkaka-edit ito. No. Takbo na, umalabas ka na ng bahay. Tama na. Oh, mucho, grabe naman yan. Mula sa refleksyon ng salaming ito, makikita ang animo isang babae na nakatayo malapit sa kanyang kama. Sinubukan niyang ipaling ang kamera dito, pero wala namang babae na naroon at tila ba nagpapakita lamang ito mula sa salamin. Creepy ng babae, no? Ang galing, oh. Sobrang galing ng edit to. Ang galing ng pagkaka-edit ito. Masyadong totoong-totoo. Ang galing. Kung edit to, ah. Ang creepy. Tignan niya, ano siya, yung reflection niya, nandun din yung babae. Tapos pag sa likod, wala. Ayan, oh. Creepy niyan, yung part na yan. Ayon sa ating sender ay matapos di mo na itong makukana ng lalaki, ay nagpalipas na lang muna siya ng gabi sa kanyang sasakyan at kinabukasan ay agad na siyang umalis sa kanyang apartment. Hindi ko na papaabuti ng kinabukasan yun. Gago ka ba? O, papaabuti ka pa ng kinabukasan. Hindi na, alis na kaagad ako dun kahit anong oras yun. Pero totoo nga kaya ang nakuhanan niya sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo? Kayo na ang bahalang umusga. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At mula naman di umano ito sa livestream ng isang Indonesian ghost hunter na sinubukang maglibot sa isang abandonadong gusali sa Indonesia na pinaniniwala ang haunted. Sinasabing sa gusaling ito ay madalas di umanong maririnig tuwing gabi ang boses ng isang babae na kumakanta. At kung minsan ay nagpapakita rin di umano ang babaeng ito sa mga nagtatangkang pumasok sa loob ng abandonadong gusaling ito. At sinubukan ngang alamin ng Indonesian ghost hunter na ito kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Yan, ayoko may marinig. Suaranya jelas banget. Sebaiknya aku gak bisa nafas lagi anjir. Creepy ng boses, no? Naku, nag-lock pa. Allahu Akbar. Oh my God, namatay yung ilaw. Yan ang ayoko dyan. Live to, naka-live to. Sangat mati. Aduh. Sangat mati. Siapa? Siapa Nay! itu? Uy! Pinakaupo. Allahu Akbar ya Allah. Flash.
Live to ha, naka-live yan. Ya Allah. Ya Rabbi. Saudaraku. Oh, nawala. Dan dibasuh Cuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Habang nasa loob ng isang kwarto ang ghost hunter, nagumpisa na niyang marinig ang boses ng isang babae na kumakanta. Sinubukan niyang lumabas ng pintuan pero hindi niya ito magawang buksan at bigla na lang nagloko ang kanyang flashlight. Maya-maya pa habang nagpapatay-sindi ang ilong ng kanyang flashlight, nakita niya Oh mula my sa bahaging goodness. ito ang animoy isang babae na nakaupo sa sahig. Nang muling gumana ang kanyang flashlight ay naglakas loob siya na muli itong tignan. Pero wala na ang babae roon na tila ba bigla na lang naglaho. Pero hindi pa siya nagtatapos. Di pa rin tapos. Oh my God, yung boses. Sandra, aku bisa nggak? Ini aku tuh, tuh. Pinipin yung boses. Sandra, aku nggak bisa bro. Aku nggak main di center. Nah, katanya lama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Nih, ini tuh ada ganjel Cok. Tuh. Hah? Ya Allah ya Rabbi. Ya. Anjing. Cok mati lagi. Ay puta. Tarantado ka minuto. Saudara mati Cok. Saudara mati. Saudara mati Cok. Saudara mati Cok. Nggak bisa nyala Cok. Bismillahirrahmanirrahim. Walang ilaw oh, hirap niyan. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi Naka-live sa Bigo to ha, Bigo live to mga tol. Lupit to. Oh, hindi pa rin tapos oh. Ah, ba't ka ba na? Oh, bubukas yung pinto. Muli niyang narinig ang boses ng babae na kumakanta at muli ding nagloko ang kanyang flashlight. At sa kanyang paglingon sa kanyang likuran, nakita niyang muli ang babae na ngayon ay nakatayo na at tila may hawak na kandila. Alam niyo ano to? Tawag dito. Live, di ba naka-live yun sa Bigo? Ang hirap gawin yan. Kasi isang konting pagkakamali mo dyan, mabibisto ka eh, no? Sa live. Ako. Parang Conjuring. Di ko pa napapanood yung Conjuring na bago eh. Ginamit niya ang flashlight ng isa pa niyang cellphone para muling ilawan ang kwarto at wala na ang babae na nakita niya kanina. Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan ng kwarto at dito na siya nagpasyang lisanin na ang abandonadong gusali. Pero haunted nga kaya ang lugar na ito? Isa nga kaya itong multo? Kayo, ano sa palagay niyo? Wait, napansin ko na 80% ang bidyong ito ay ibigos ang paparating. Glowing eyes. Ang bidyong ito ay ibinahagi naman ng isang ina sa Indonesia. Nakuha naman ng kanyang anak na madalas di umanong inaabot ng hating gabi sa kaka-cellphone. At isang gabi nga habang sila ay tulog ng lahat at ang isang anak na lamang niya ang tanging gising ay naisipan di umano nito na magbidyo.
At kinabukasan ay kinilabutan silang lahat nang mapanood na niya ang bidyong ito. Grabe naman yung damit na puti, oh, nakakatakot eh. Hindi ako makakatulog ng ganyan. Uy, bago ba't namamatay yung ilaw? Buksan mo ilaw, punyemas. Oh my God. Mula sa bidyong ito, sa tuwing pinapatay ng bata ang flashlight ng camera, makikita ang dalawang umiilaw na bilog na ito na animoy pares ng mga matang umiilaw sa dilim. Ayon sa uploader ng bidyong ito ay kinalabutan di umano siya matapos niya itong mapanood dahil naniniwala siya na ang kanyang anak ay isang indigo child. At ang mga indigo child ay may kakayahan di umanong makaramdam at makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng isang normal na tao. Pilipinas Ghost Talent. Ito na. Baka nandito si Music Lover. Bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers sa si Jose Fernandez. At mula naman di umano ang bidyong ito sa programang Pilipinas Got Talent ng ABS-CBN na kung saan sa pagtatanghal na ito ng isang beatbox duo ay meron di umanong nahagip na kakaiba ang camera. Narito ang video at panoorin mo ito ng mabuti. Yun. Oh! Creepy na. Mula sa kuwang ito ng kamera ng Pilipinas Got Talent, saglit na makikita ang tila isang babae na animoy nakangiti pa habang pinanonood ang dalawa na nagtatanghal. Hindi ba niya kamag-anak? Parang tao lang naman eh. Naniniwala ang ating sender na posibleng isang multo ang nakuhanan na ito sa programang Pilipinas Got Talent. Pero sinubukan kong panoorin ang buong video sa YouTube at dito hinapagalaman ko na muling makikita ang babae sa bahaging ito na may kasamang isa pang babae. At sa tingin ko ay hindi naman siya isang multo kundi isa sa mga kaanak ng beatbox duo na ito na nagtanghal ng araw na ito sa Pilipinas Got Talent. At dito na nagtatapos ang Di ba? Parang tao, pero maganda kasi sa ano yun, maganda kasi sa title, multo sa Pilipinas Got Talent, di ba? Pero sinesend lang sa kanya yung mga video. Pero ang creepy nung live. Magaling yung live, ang galing. Di ba? So, ayan, thank you sa panonood at see you next video.